May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Maricel ng Bulacan. 42 years old na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang BPO company dito sa may Quezon City. Single mom, hiwalay sa live-in partner na lasinggero at walang pakinabang sa mundo. Pero kahit ganito ang sitwasyon, ay kinakaya ko at kinaya ko. Financially capable din ako dahil medyo may kaya ang family ko. Kaya naman hindi ko ramdam ang hirap ng buhay dahil sobra-sobra ang kinikita ko. Pero sa totoo lang, DJ Main, gusto ko na ng tahimik na buhay kasama ang pamilya. Nakakapagod kasing makipaglaban sa mundo ng mag-isa. Kaya naglakas loob akong ikuwento itong confession ko. Naghahanap ako ng kakampi dito sa karanasan ko para na din maging inspirasyon sa mga tagapakinig mo na hindi dapat palaging puso ang sinusunod sa mga desisyon ng buhay. Narito ang confession ko. Nakilala ko ang isang lalaki at itago na natin sa pangalang Bien. Naging agent ko siya sa team namin. Simple at normal na lalaki pero may itsura din naman. Nakasalamin siya at mukhang mas bata sa akin. Madalas kaming magkwentuhan habang nagyoyosi sa baba ng building. Mukhang okay naman siya as a person. Kahit hindi pa fully alam ang background niya o hindi ko pa siya kilala, mukha namang mabait at mapagkakatiwalaan. Siya yung tipo ng lalaki na hindi mo iisipin na kayang gumawa ng kalokohan. Fast forward, DJ Main, naging mas close kami ni Bien. Hindi naglaon, kahit mas matanda ako sa kanya ay nanligaw siya. Sinagot ko din naman dahil gusto ko din siya. Okay naman siya as boyfriend. Hindi masyadong palakwento sa past niya. Pero okay lang naman yun sa akin. Ang mas mahalaga yung present. Sa totoo lang, DJ Main, umaasa ako na si Bien na talaga ang aking the one. Dahil gusto ko nang lumagay sa tahimik, may edad na ako at inaamin kong malapit nang matuyo ang rosas ko. Malayo ang inuuwian ni Bien. Taga General Trias, Cavite siya at uwian siya araw-araw. Imagine mo na lang yung sakripisyo na ginagawa niya para makapasok sa trabaho. Naawa ako sa kalagayan niya. Kaya naman, nag-decide ako na ikuha siya ng apartment at ako na ang magbabayad. Oo, DJ Main, medyo sugar mommy lang ang peg ko. Pero I never take it against him dahil voluntaryo ko itong ginawa mula sa puso. Kahit ako ang nagbabayad ng rent, hindi kami nagsama under one roof. Iniisip ko din kasi yung sasabihin ng anak ko. At baka hindi niya matanggap yung sitwasyon namin ni Bien hanggang sa may nangyari na dumurog sa puso ko. Minsan nag-file ng leave si Bien. 3 days leave. Dahil daw dadalaw sa kamag-anak sa Batangas. Maaga naman niyang na-file. Kaya bilang team leader ay inapprove ko naman yung leave niya. Medyo namimiss ko agad si Bien sa 3 araw na wala siya. Kaya naman nag-video call ako para kamustahin. Hi love, kamusta kayo dyan sa Batangas? Tanong ko sa kanya. Okay naman kami love, kasama ko si Tito at mga pinsang kong lalaki. Habang kausap ko siya sa video call, ay napansin ko na pamilyar yung kulay ng bahay kung nasaan siya. Pero syempre, dinedma ko lang ito at dahil baka nagkataon lang. Nagpaalam na ako sa kanya, pero nung mag-end call kami ay hindi niya yata na-i-drop yung call. At may narinig akong boses. Boses ng babae sa kabilang linya.
Pinakinggan ko for 30 minutes. At maya-maya pa, naririnig ko na silang umuungol na dalawa. Hanggang sa hindi ko na natiis, DJ Main. Habang umiiyak, ay sumisigaw ako sa phone para marinig niya. Narinig ko na nagsalita si Bien. Ay lagot! Sabay drop ng tawag. Kahit durog na durog ang puso ko, ay nilakasan ko ang loob ko. Kinutuban din ako ng hindi. Totoong nasa Batangas nga si Bien. Kaya naman dali-dali akong nagbihes at nagbook ng angkas papunta sa apartment niya. Doon ko inabutan na may kasama siyang babae. At nakalimot lang silang dalawa o nakakumot lang silang dalawa. At halatang kakatapos lang. Mas bata, mas maganda yung babae. Gulat na gulat silang pareho sa pagdating ko. Pero imbis na magalit, ay mas pinili kong pairalin ang pagiging composed at mature ko. Kaya naman hindi ko muna pinaalis yung babae at nagsalita ng mahinahon. Dahil parang gulat at clueless din siya sa mga nangyayari. Na-corner ko si Bien at nakita ko na natatakot din siya. Inisip niya siguro na baka gumawa ako ng nakakahiyang eksena. At dito inamin niya ang isang bagay na mahirap paniwalaan. Pasensya na kayo sa nagawa ko Pero aaminin ko na. May asawa na ako. At kabit ko lang kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata namin sa aming narinig. Hindi ko lubos akalain na magagawa ni Bien sa amin ito. Pagkatapos kong ibigay ang lahat sa kanya, ito pa ang igaganti niya sa akin. Sinampal ko si Bien ng dahil sa galit. Umiyak naman yung babae. Sorry ate, hindi ko naman alam Ang akala ko din lang, ako lang talaga. Pero kabit lang din pala ako. Sabi niya. Dali-dali siyang nagbihes pagkatapos ay umalis. Naiwan kaming dalawa ni Bien. Binalot ng katahimikan ang buong apartment. Hanggang sa magsalita ako. Kunin mo na ang lahat ng gamit mo dito sa apartment. Pumunta ka sa office at kunin mo na din lahat ng gamit mo doon. Mag-awol ka at huwag ka na magpakita sa akin. Kung hindi, ikakalat ko sa opisina ang pangyayaring ito, Bien. Ginawa naman ito ni Bien at tuluyan ng hindi nagpakita sa akin. Fast forward, DJ May. Ito ko ngayon. Durog na durog ang puso at hindi alam kung paano makaka-recover. Gusto ko sanang humingi ng payo kung ano ba ang dapat kong gawin. Mali ba na naging all out ako sa pinasok kong relasyon kahit hindi ko pa alam ang full background ni Bien? Makakahanap pa kaya ako ng lalaking magmamahal sa akin ng buong buo? O dapat pang tanggapin ko na lang ito na ito talaga ang tadhana ko. Payuhan mo naman ako, DJ Main. Maraming salamat po. From Maricel of Bulacan. Sa lahat ng nagmahal ng buong buo, kahit hindi pa lubusang kilala ang isang tao, minsan kailangan din nating tanggapin na may bakay na mas okay nang hindi ipilit. Mas masakit kung pinipilit ang hindi na para sa atin. Kaya habang pinapakinggan mo to, sana maalala mo, may mga salita at alaala na mas mabuti nang hindi na sabihin pa. Main Event